Saan ka nga ba gagastos ng malaki? Sa labor, yung bayad sa tao, or doon sa mga materyales na gagamitin mo? Yes guys, welcome back to my channel. At ito na nga ang ating topic ngayon. Alin ba ang mas malaki ang magagastos? Yung labor ba? Yung bayad sa tao, sa mason, sa mga helper, or doon sa mga materyales na ating ginagamit? So ito, nagpapagawa tayo ngayon na nagpapapalitada tayo. Yan o, naumpisahan na. Yung isa tapos na yung front. Ito na lang side at saka yung likod. Sorry, maingay. Ito, tapos na yung kaperaso. So, kaperaso. Inuuna muna yun. Ang matagal ditong gawin talaga, ang palitadahan ay yung mga kantuhan tulad ng bintana, beam. Yan yung mga haligi na ganyan. So, yan ang talagang matagal dahil kinakantuhan ba. Dito pa lang sila, yan. Itutur ko muna kayo, iikot. So, yan. Ito yung sa may kusina. Yan, dito yung may CR. Ayan yung may second floor. O, yan, hindi pa napapalitadahan. Talagang mga tambakan pa yan. Ayan, o. Pinakabubong to. Gawa ng tigilan ng mga aso. Ayan, hanggang dyan. Ayan, sa kabila. So, baluang pa, di ba? Mahaba-haba pa. So, nag-uumpisa pa lamang sila. Matagal-tagal pa tong gawin. Ayan, after 1 week, eto na. Still working pa rin sila. And silipin natin kung ano na ba, kung hanggang saan na ba sila. Tingnan natin. So, ito yung una nilang, dito sila nag-umpisa magpalitada. O, di ba? Yan, tapos na, di ba? O. Ito, itutur ko kayo uli. Paikot. So, malaki-laki na din ang nagastos natin dito sa materials pa lang. So, mamaya kukumpitin natin. Malalaman natin kung magkano na nga ba. Ito, yan, hindi pa sila tapos. Yun lang kapraso na yan. Yan, dito, hindi pa na palitadahan itong likod nito. Yan, ayun, tapos na sila. Ito, hindi pa rin. Ayun. Yan, medyo tapos na. Medyo kakaunti na pala. Sabay dyan, kakaunti na. O, yan. Start na uli sila. Working na uli. Ang ginamit ditong tungtungan ay kawayan at saka coco lumber. So, yun nga lang, mas matagal tong i-install kumpara doon sa scaffolding. Mas maganda sana kung scaffolding para assemble ka lang ng assemble. So, dito talagang kumakain ng oras. Yan. Halos mga kalahating araw gawin ang isang ganto. Siyempre tatalian mo pa yan. Ang kagandahan dito sa kawayan ay libre, hindi ka na gumastos. Unlike doon sa scaffolding, magre-rent ka pa or bibili ka ng sariling iyo. Ito naman yung umpisahan na. So yun nga lang, medyo matatagalan dito sa pinaka area na to dahil ito ay mga kantuhan, madami. At yun na nga guys, after 2 weeks, eto na ang resulta, tapos na. At ang lawak po ng ating pinapalitadahan nito ay 118 square meter. So yan, tapos na, finish na. So, at ang aalamin naman natin ay yung nagastos natin kung magkano sa labor at magkano ang materyales. Alin ba sa dalawa ang mas mahal, ang malaki ang gastos. So ito na. Siya nga pala guys, ang palitada na to ay rough finish lang. So, hindi siya yung smooth. Kita nyo naman, di ba? Oh. At ang nagastos natin, unahin natin ang materyales. Sa buhangin pa lang ay 5 cubic meter. Nasa 10,000. So, ang isang cubic meter dito sa amin ay 2,000. At ang simento naman na nabili natin ay 51 na sako. So, nagkakahalaga naman ng 10,710. Bali, ang isang sako po niyan ay 212 pesos. At ang total ay 20,710 sa materials pa po lang yan. At ito naman po yung labor cost. Kasama na po dyan yung merienda. So, i-total natin, tingnan natin. Sa week 1, 15,600 din nagastos natin. Bali, dalawang mason, dalawang helper. 750 sa mason ang bayad at 550 naman po sa helper. Sa week 2 naman, same lang po nagastos sa week 1. So, yan. At sa stock naman, gumastos tayo ng 4,200. So, ito po ay 2 linggo na.
At ito na, nagkaalaman na sa materials na nagastos natin ay 20,710 yung kasama na merienda dyan. Ang labor naman ay 35,400. At ayan, 56,000 ang ating nagastos, mahigit. At yun na nga guys, at I hope na meron na naman po kayong nakuhang info. So sa mga nagbabudget dyan. So ayun po, that's all for now po, and thank you po for watching. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.